Eya, pwede maging import? Hazareno, balik akari na. Shota Sato, wala na sa Farm Fresh. Coach Bok, pasok. Pero baga yan, kaviyad subscribe notification bell para update kayo dito sa ating channel. New Pinay import na naman ba? Well, yan nga ang maugong na usap-usapan ngayon patungkol sa status ni Queen Tigress Eya Laure. Lumalabas kasi ang bali-balita na siya ay mukhang di nga makakalaro sa darating na PVL conference at least for 1 year. Malungkot na balita ito kung sakali sa lahat ng mga fans ni Eya at sa PVL dahil mababawasan ng isang gem ang liga. Ito nga ay sa patuloy pa rin niyang dispute with her Cherry Tigo contract which may prevent her from playing to other team. Dahil dito nag-spark ang rumors na di naman umano mazero si Eya kung sakali man na mawala talaga siya sa PVL for 1 year. Kaya naman lumalabas ang usapin kinukuha rin siya bilang import sa ibang bansa. Well, wala pa itong malinaw na kumpirmasyon ngunit kung sakali man na mangyari nga ito, malaking bagay ito sa growth ni Laure. At isa na namang Pinay ang aabangan natin abroad if ever. Samantala kung may magpapahinga sa PVL, well may nagbabalik naman dahil spotted na sa ensayo at tune-ups ng Akari Chargers ang kanilang standout libero na si DLSU champion Justine Hazareno. Matapos sa magpahinga si Hazareno sa volleyball dahil sa kanyang panganak, posibleng bumalik na this season ng one of the most anticipated floor defenders sa liga. Di gaano na feel si Justine sa kanyang short stint noon sa PVL kaya naman this time, ito na ang big chance na magpakita ng kanyang husay lalo pa mahaba ang conference, marami siyang time to show off her skills under her new mentor Taka Ninoa. Lalo pa na libero rin talaga ang kulang ng Chargers sa kanilang lineup ngayon kaya perfect timing ang pagbabalik ng DLSU defender. Nilabas nga ng PVL ang kanilang schedule kung saan nakatakda itong magsimula sa November 9 at tatagal ng 6 months which will become the longest conference of PVL in its history. Ito ay bahagi na rin ng alignment ng liga sa FIVB calendar para sa mga club tournaments upang di na rin masagasaan ang next year's FIVB calendar lalo pa mag-host ng bansa ng 2025 FIVB Men's World Championship. Bukod dito, makikita rin na maraming out-of-town games ang PVL, dadayo ang Liga, Luzon, Visayas at Mindanao upang mas mapalapit sa kanilang mga fans sa probinsya. At panghuli, nanunsyo na ng Farm Fresh Foxes na may bago silang coach at ito ay si former DLSU statistician, F2 Logistics head coach and current UP head coach, Benson Bokbok. Isa sa pinaka-in-demand na coach ngayon si Bokbok matapos niyang kumala sa DLSU coaching staff after almost a decade. Ay binagagawan siya ng iba't ibang koponan from Alas national team to UP and now to Farm Fresh. Well, di na rin naman ito kaduda-duda dahil under one umbrella lang ang UP at Farm Fresh as they are backed by the Lao family kaya di malayo na pareho lang din ang coaches nila. Inanunsyo rin ni former Foxes coach Shota Sato na hindi na siya ang head coach ng koponan this season. Nadala ni Sato ang Foxes sa 3-5 record last conference, finishing 8th place and eliminated by the Akari Chargers sa quarterfinals. Iyon ang first head coaching post ni Sato sa kanyang karera matapos mapansin dahil sa kanyang angking kagandahang lalaki at deputy coach ni Kurashiki coach and PVL champion Hideo Suzuki na supposedly yun sana ang head coach ng Foxes. Di pa malinaw sa ngayon kung bahagi pa rin ba ng coaching staff si Sato or tuloy na siyang mawawala sa Foxes at sa Pinas. So, for support na channel, please subscribe to the notification bell update kayo dito sa ating channel.